Hello mga ka-legit Dover Gods! Master Henyo Joey De Leon, abay narito ng ilan sa mga hamon para sa kabilang noontime program. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ka po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, pag-usapan natin ito dahil kahapon ay matitindi po yung mga inilabas na ni Tito Sen at saka po ni Master Henyo Joey De Leon patungkol sa mga spreader or fake news spreader na nagsasabi pong magsasara na at totally nalulugi na daw di umano ang Itbulaga. So dahil dito agad pong inaddress ni Tito Sen at saka ni Sir Joey De Leon ang mga issue na ito kasi paulit-ulit nang sinasabi at talagang binibigyan diin even yung mga malalaki pong mga online news nagiging article at content na rin po nila ito sa kanila pong mga isinusulat. Kaya naman hindi na po nanahimik si Sir Joey De Leon at si Tito Sen. Balak pa ni Tito Sen na iharap at ipakita sa madla or sa madlang people or sa mga Dover Gods yung kanilang tinatawag na income tax return or ITR para makita talaga na monthly may income po ang kanila pong show. Joey De Leon and Tito Sen firmly dismiss rumors that the TV5 noontime show Itbulaga would go off air due to low profit, with De Leon challenging rumor mongers to look for a show that can last for 45 years. Sabi nga ng ilan sa mga quote card, sabi, bastusan na kasi ang labanan Bastusan, siraan, walang kwenta, mag-enjoy lang tayo. Kasi parang nangyayari, yun nga, parang nagkakaroon po ng, syempre hindi naman maiiwasan na magkakaroon talaga ng competition between the two noontime show. Pero yung umabot ka sa time or dun po sa pinaka-limit na sasabi mong nalulugi na, just to make sure na yung show na ito, yung kabilang show ay umangat. Ganun po kasi yung sinasabi ng ilan De Leon and Soto addressed the rumors during the Gimme 5 laro ng mga henyo segment of Itbulaga April 17 episode where the former senator called out certain liars for making rumors against the noontime show. Tinawag nga ni Tito Sotong mga sinungaling yung mga lumalabas or nag-spread ng mga fake news patungkol sa Itbulaga. May mga sinungaling na nagkakalat at na nalulugi raw tayo at magsasara na raw tayo. There are liars who spread rumors that we are losing and ending the show for good, said Soto while a co-host Alan K. chimed in pretending to ask if the rumors were indeed true. Master Henyo Joey De Leon then accused the rumor mongers of being jealous, while the challenging the other camp to be named one of the top 5 longest running TV shows in the world without addressing anyone in particular. Meron po kasing isang lumabas na balita kung saan kasama po ang Itbulaga sa pinaka top 5 longest running TV show. Kasi po alam nyo, ang isang TV show kasi lang yan, ang expiration niyan is maglalas lang po yan hanggang 10 years. Ngayon kapag umabot ka ng 10 years, sunod niyan 15 years. Kasi ganyan po yung validity Kumbaga parang kung sa ABS-CBN talagang papalit-palit sila. Doon po nung nagkaroon sila ng noontime program. Ngayon lang naman talaga nagkaroon ng It's Showtime na mas humaba pa ng 12 years. Sumabot na sila ng 12 years. So, dahil po dito, ang Itbulaga po ay kinonsidera as one of the top 5 longest running TV show in the world, which is sinasabi ni Master Henyo na isa ito sa mga kadahilanan na parang naiinggit daw di umano ang ilan sa mga fake news spreader dahil hindi sila napabilang doon po sa top 5 in the world. Bastusan na kasi ang labanan, bastusan, siraan, walang kwenta, mag-enjoy lang tayo, umabot muna kayo ng 45 years longest running top 5 in the world, maiinggit kayo, wala ganun talaga, kasama naman kayo dapat to kasi buong Pilipinas yon dala namin. Bakit kayo ganyan? Ang sasama ng ugali nyo, sabi po ni Master Henyo. Para magsalita po si Master Henyo Joey De Leon ng ganyan, which means na talagang ang dinidepensahan po ni Master Henyo
ang Itbulaga. At kasi may mga news spreader din na nagsasabi na parang si Bossing Vic Soto and Master Henyo Joey De Leon ay nagkakaroon daw di umano ng parang iringan patungkol po sa usaping kaperahan dahil isa na rin sila sa mga producers ng show. They are playing dirty, rude, tearing people's down such a way, sabi niya ganon. So, De Leon was referring to Ata Ali. He shared on Instagram last April 14 that named Itbulaga as the second longest running TV show in the world. The source of his photo, however, remain unknown. Yan. So, to deny the rumor, Soto promised to show a copy of the show income tax to the media para mapatunayan na sila ang sinungaling. Bukas, bibigyan natin ng kopya ang media ng file sa BIR ng ating income tax para makita nila to prove that they're indeed lying. Will provide a copy of our BIR income tax to the media for proof. De Leon then agreed with the former politician challenging certain show to last for 15 years. Ito ang hamon ko. Ito yung pinakahamon ni Master Henyo. Kapag umabot kayo ng 15 years para lumuhod ako sa harapan ninyo, 15 lang ha, by that time para bumiyahe na ako. This is my challenge for you. So, yun po yung pinakamalupit na sinabi po ni Master Henyo na talaga namang nag-trending kasi 12 years na po ang It's Showtime. Actually, wala naman po siyang wala naman siyang sinabing pangalan kung sino yung kanilang pinatutungkulan. Pero parang kung sa understanding po natin, alam naman natin kung sino po yung sinasabihan ni Master Henyo. Itbulaga hounded by rumors. There have been speculation yun nga that will go off air. Is this country's longest running noontime show having problem with this budget? Ito nga yung kumakalat na balita including claims by Entertainment Insider and talent manager OG Diaz and Loy Villarama on Diaz blog last Tuesday, April 16. There are also have been reports on social media and by the Philippine Entertainment Portal about the noontime show allegedly low budget. Is the country longest running noontime show having a problem with its budget? Villarama said while reading a post from one kapatid insider per Facebook, and one of the problem of the said production is the increasing amount of annual budget while the revenues of the program from its sponsor and advertisement decrease. So parang sinasabi nila na tumataas daw ang ginagastos ng Itbulaga pero ang kanilang revenue para sa kanilang advertisement ay bumababa. Meanwhile, Diaz expressed the hope that rumors surrounding the noontime show were not true, citing its possible effect on the host and past production staff. Sabi niya, mahigit 4 na dekada na ang Itbulaga. Sana magtuloy-tuloy. May tinatawag na adjust. Ang pag-adjust ng host o talent fee nila, pwedeng ibaba para lang makaagapay, he said. Kapag main concern mo ang Dover Cats, kailangan mo magserbisyo. Sabi niya, Itbulaga has been one of the air more than 4 decades. So, yun yung kanyang sinabi Yun kasi parang ito yung nag-trigger. Ito talaga yung nag-trigger sa TVJ para magsalita na. Kasi parang dun sa kapatid insiders, isa sa mga news online ang naglabas ng balitang ito na sinasabi tuloy netong si OG Diaz na kailangan daw ay mag-adjust na ang Itbulaga. So kayo po, anong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.